Special po ang mga cookies nito kasi malaki po ang naitutulong nito sa mga breastfeeding mommies, lalo na sa mga hirap magpa-dede or magpa-breastfed. Okay? Pakikwento sa atin, syempre ikukwento sa atin ni Jeyo ngayon, itong kanyang lactation cookies na ginagawa mo. Okay? Yes, po. Paano po ang paggawa nitong lactation cookies at bakit ka nag-come up ng ganitong klase ng produkto? Actually, yung paggawa po niya, parang same lang po sa regular cookies, regular treats. Meron lang pong dagdag galactagogues. Yung mga galactagogues, ito po yung mga food na nakaka-help para ma-increase ang breast milk supply ng mga bawat mothers. Okay, so ano itong mga galactagogues, yes. Galactagogues. Ayan, Yes, galactagogues. Ang kitang pangalan. Galactagogues. Anong meron? Anong mga food yan? Ang gamit po namin talaga sa galactagogues ay most important yung malunggay. Ayan, no? Yung malunggay, dried Yes, malunggay. po. Okay, Yes. nakita natin. And Malunggay at saka mga flaxseed po at saka brewer's yeast po. Ayan. So may Opo. mga natural ingredients Yes, kang po. isinasama dito sa mga cookies mo. Yes, po. Okay, so itong mga ito, ano ang nagagawa nito doon po sa pagkakaroon ng mas maraming gatas sa dibdib ng nanay? Nakaka-help po siya magpa-boost, lalo na po pag struggle yung mga mothers na mahina yung gatas. Pag nag-take po sila, most likely mga 1 to 2 days or kaya 1 to 5 days, nakikita nila yung increase sa kanilang breast milk supply. Yun! Ang ganda! Paano mo na-develop yung recipe na ito? At paano ano yung mga, bukod sa sinabi mo kanina, mas magiging healthier ba ang mommy rin? Kasi syempre, Yes. sa mga nagpapadeting nanay ha, talaga naman kailangan nila ng mas maraming vitamina at mas maraming nutrients. mineral at Kasi nutrients sa katawan. Ano? Nag-start po siya actually during pandemic. Okay. Kakapanganak ko lang po sa pangalawa ko. Ayun. Then, struggle din po ako sa pagpapadede noon. Then, that time, pinupush po talaga yung magpa-breastfeed yung mga mothers dahil nga sa mga nutrients na makukuha ng mga bata dahil pandemic po nung time na yon. Then, dun po ako nag-come up, nag-research, my own research, ng mga recipe na pwede kong gamitin para makagawa ng... Ganda! So, ito na, ipapakita sa atin ngayon ni Miss Jeyo kung paano nga ba ang paggawa ng kanyang lactation cookies, no? Yes, Ito, so, po. anong unang-una mong ginagawa? Anong mga ingredients ang meron yan? Ayan, so... Ito po, una po, i-combine natin yung mga wet ingredients. Okay. Ito po yung butter. Yes, wet ingredient po ang butter kasi Opo. pag natunaw yan, Opo, wet liquid na po po. yan ha? Yan. Ayan na siya. So, And then, sinoften mo siya. Yes po. Okay, ayan siya. Para mas madali siyang haluin. Oo, correct. And then after that, yung white sugar, yes po. Okay. Of course, may mga option po tayo doon sa mga gustong healthy yung mga option ng sugar. Yes po. Meron po tayong cocoa sugar, Opo. meron tayong Stevia. stevia, Opo. ayan. Pwede po nilang i-substitute. Correct. May mga substitute po yan. So, Opo. ang kailangan po ay i-cream nyo po ng husto itong sugar and then yung butter, no? Yes po. Pag nag-cream na yan ng husto, ang susunod dyan ay ilalagay na yung ating itlog. Yes okay? po, itlog. Yung egg natin. Gusto mo tulungan ka? Kawawa ka naman. Tsaka malambot kasi itong malambot itong kanilang whisk, ha? Kailangan kasi talaga medyo sturdy dapat yung ating tinan mo, bumubuhay-buhay. Ayan. So, meron po itong texture na dapat ma-reach natin. But of course, dahil syempre yung oras natin, hindi natin makukuha yun. Ayan, okay. So, kailangan po yan ayan, maayos na yan. Ayan, bongga ka, Miss Jeyo. Ayan siya. Okay, so nakikita nyo, nakikream na ng husto yung ating egg at yung ating butter and sugar. Ang isusunod na natin dyan Lagay ay na ang natin yung flour. Okay, flour. Meron bang healthier alternative ang flour natin? Yes, pwede po. Pwede po yung almond flour. Yes. Or oat flour. Lalo na po sa mga may mga GDM. O kaya may mga diabetic po. Yes, ayan. Yan. Okay, kung kakainin ho ito ng ating mga nanay, no, na dumaraan na kailangan magkaroon ng lactation na bongga, gaano katagal po makikita yung kabilis makikita yung epekto? Actually, sa amin po, mga 1 to 5 days nakikita na nila yung effect. Pero depende po kasi based sa mga other feedback sa mga mommies, mga 1 to 2 days nakikita na po nila. Nakikita na nila. Okay, so eto na. Yes Nailagay na natin yung flour. Ang isusunod dan ay cake flour para
manatiling malambot. Ang galing ng ano mo, bakit kailangan ng cake flour? Ano ang purpose ng paglalagay ng cake flour over flour lang na regular? Ano po siya, nakaka-help po siya para maging soft yung cookies. Yun. Kahit tumagal, hindi siya agad-agad maninigas. Correct. Kasi di ba baka maging, kasi may iba na ayaw ng, kumbaga yung matigas na cookie. Pero yung iba may gusto yung ano, yung crunchy. Opo. No, pero ngayon parang usong-uso na yung soft and soft and chewy. Ganun ang peg. Okay, so kung halimbawa nahalo na po natin ito dahil talaga naman ganito po ang pagbe-bake, ganito po kahirap. Nilagay na niya ang salt. Okay, next ay Baking soda. At saka and cornstarch. Cornstarch? Ang gamit mo! Cool! Parang nilagay mo na lahat ng sekreto mo rito, ha? Ayan, ha? Nilagay na po niya yung ating cornstarch. Wala kang wala kang baking powder. Wala po. Okay, sige. Total, binigay mo na. Ano ang meron ang cornstarch at hinalo mo siya doon sa iyong recipe ng iyong cookies? Same din po na nakakatulong siyang magpa-soft. Mag-soften talaga. Yes po. So, ang mga suki mo, type na type ang soft na mga cookies and chewy. Opo, gusto nila chewy. Gusto po kasi nila, marami po kasi sa kanila na hindi nila nauubos agad sa isang araw. Oo, correct. Ayan. So, ngayon, eto na. Pag nahalo po natin ito na husto, ilalagay na po natin yung ating Galactagogues po. Galactagogues. Galactagogues. Yes po, super food. Galactagogues, diba? Yes ito po yung ating, meron po siya ritong malunggay may flakes, flaxseeds, at saka brewer seeds. Yan. So, ilalagay ko na, Yes my love. po. Ayan, so ilalagay ko na po ang ating mga powerful na mga ingredients na tumutulong para mas lalo pang tumami ang gatas ng ating mga nanay. Ayan. Malaki ba yung matitipid kung gagawa ka sila ng sarili po nilang lactation cookies? Actually, yes po. Better. Ikaw ganun ang ginawa mo? Yes po, ganun po yung ginawa ko noon. At gaano katagal ang shelf life ng iyong mga cookies, ng iyong lactation Pag cookies? room temperature po, umaabot siya up to 14 days. Okay. Yes po. And then? Pero pag naka-refrigerate po siya, At okay lang na naka-refrigerate? Yes po, okay lang po. Pwede po ba siyang i-reheat kung Yes gusto po, ng... pwede pong i-reheat. Paano ang pag-reheat naman sa kanya? Like sa microwave oven po, o kaya pwede lang nilang ilagay lang sa table, then hintayin lang nilang mag-ano po siya, lumambot ulit. Yun! Yan. Hayaan nyo lang mag-thaw. So, ilalagay na natin ang ating chocolate chips. Ayan. Yes. Again, may mga healthy options din po ang chocolate chips. Pwede rin ho kayong ano nga yun, yung baterol, yung ginagamit sa baterol. Tableya! Mayroon ng mga ganun ngayon. You can use that. Tapos hiwa-hiwain nyo lang po. Pwede po yun. Okay. Gaano kadalas dapat kainin po ng mga mommy ang cookies po ninyo? Ang recommended po namin at least 4 pieces bago po sila mag-breastfeed or mag-pump. Then, mas maganda kung continuous nila up to 5 to 7 days. But of course, gusto ko ring malaman kung itong yung mga cookies ay para lang sa mga mommies na nagpapadede ng kanilang mga anak. Ito rin ba ay pwede sa kahit kanino? Kasi Yes, ang gaganda ng mga ingredients na nilagay niya, ha? Napaka-healthy. Yes. Yes, pwede po, lalo na sa mga kids. Kasi marami po tayong mga kids na gusto nila ng sweet. Pero at least ito, may option sila na kahit sweet, may mga superfoods inside, like malunggay. Correct. Ayan. So, hindi lang yan. Meron ka pang ibang mga superfood na isinishare sa yung Yes mga... po. Anong mga klaseng superfood itong mga binibigay mo sa kanila? Ito po, meron po kami iba't ibang variant. Meron po kaming revels, brownies, crumble, crinkles. Then meron din po kaming spread. So lahat yun, merong mga Yes ingredients na nabanggit natin. Yung ating galactagogues. Yes po, meron galactagogues. Ang ganda. Galactagogues ingredients. Maraming salamat, Miss Zeo! Sana magtuloy-tuloy pa. O, diba? Ito yun, kanyang cookies. Yan ang finished napakaganda, product. diba? Ito po yung kanyang finished product. Of course, pag nabilog-bilog nyo na yan, lalagyan niya po sa ibabaw, syempre pa ng dagdag na mga tsokolate para mas lalong, mas maging masarap pa ang inyong lactation cookies. Miss Zeo, maraming salamat. Thank you. National Breastfeeding Awareness Month ngayong Agosto. Kaya naman tamang-tama itong lactation cookies. All year round naman ang suporta natin sa ating breastfeeding mothers. Mabubuhay kayo!
mabubuhay kayo. Mabuhay na mabuhay kayo. Salute sa inyong lahat. Ang hirap po kasi talaga niyan, ano? Kailangan talaga, syempre, ng suporta ng buong pamilya, lalo ng kanilang mga kabiyak sa buhay. Saan kanila pwedeng makontak at mahanap, my love? Meron po kaming Facebook account, IG, at saka Shopee po. Yan. Ayan. Type nyo lang po, I Love Booby Bites. Ayun! Maraming salamat, Jeos! Basta nanay talaga hindi sumusuko para sa kapakanan ng baby. Mabuhay ka! Thank you. At ang lahat ng mga bagong nanay at mga magiging nanay pa lamang, hindi piro pa ang pagod at sakit ng katawan na aabutin po ng ating mga mommy na nagpapa-dede po ng kanilang mga chikiti.